Hello, welcome to BN Activity. Hinahanap ko yung, doon sa last video, hinahanap ko yung part na nagbubulong tayo, hindi ko makita. Nakuya mo na. Hihanapin ko. Ikaw maghahawak? Okay. So, bali, ang ating legit today. Story for today is called Teacher's Pet, One Chance. Tayo, di ba? Teacher's Pet, One Chance. Summary. Shocked and dismayed that his... Kapit na ganyan. mo, parang hina ko lang yung boses ko. That his girlfriend not only dumped him, but was dating someone else on the side. Here he walks from home deflated. On his way home, he happens to meet Makoto, who works at a dog cafe owned by his parents. Okay. He sees Makoto give a dog so much affection, he wishes he could get two. After spending some time with Makoto, he already knows for sure he's the one for him and resolves to get closer. Teka, wait. Di ba may girlfriend siya? Tapos biglang... Nakapag-break ka sa kanya yung tapos biglang girlfriend niya. he found out that he's the one for me agad-agad. Eh, Sabay siya. Hindi. Anyways. But the next day, a new student teacher comes to school and guess who it is? Sa jowa. Makoto. Si Makoto. So yun nga, nakapag-break yung babae sa kanya. Like, parang say na, basta nakapag-break yung babae sa kanya. Tapos, sad siya. That day, sad siya. As in, super sad. Na, meron siyang two friends na magjowa. Gay. Okay. So sabi niya, when I found out that these two are a couple, are gay, I didn't really get surprised. So hindi daw siya hindi siya na surprise, Hindi siya bother. no, hindi siya na bother. He just accepted it as it is because he saw that these two, they're the happiest couple that he's seen. Yun sabi niya. And then, tawag ito, sad nga siya. So, pag uwi niya na galing school, nakakita siya ng aso sa labas. Tapos pag tingin niya sa sign, sa dog cafe, ganyan. So, medyo wary siya doon sa aso. A bit. Because hindi siya dog person. Hindi. He's a dog person. Kaya na kasi, sabi sa kanya ng mga tao, yung sabi sa kanya nung ex niya, na you're like a dog. You're always happy to be with anyone. Parang gano'n. No? Hindi, parang you're always kind to everyone. You're always helping everyone. It's like you're always happy with everyone. Parang gano'n. Okay. So, yun yung rason ko ba siya niwalayan? Oo. Kasi Oo, parang you can be with just anyone. It doesn't have to be me para galatin. Hindi, parang you're just too happy with everyone. Parang ganyan. Parang, syempre, siguro gusto niya na, lang. Sa akin ka lang happy. Parang siguro ganun. Parang, So, yun. Gusto ko happy ka, pero sa akin lang. Yun. Anyways, continue. Oo. Continue. Paglabas niya, tapos nakita niya, yun nga, yung si Makoto nga. Yung sa coffee shop. Sa, dog cafe. Tapos sa dog cafe, syempre madaming aso. At first, dog sabi niya, Sabi ko, parang he wants to be a dog. Sabi niya gano'n. Because, Di naman pa siya na bigla siya ng aso. He wants to be a dog because he wants someone to smile at him. Like, sincerely, as Makoto did with the dog. So, ngayon, parang feeling niya na parang na-in-love siya. Ay, hindi. Pali na ako na talaga. Anyways. Ay, kaloka siya. So, parang tingin niya na, gusto niya na, he wants someone to be affectionate with him like Makoto is to the dog. Tapos, kinabukasan, pag dating niya sa school, yung friends niya, yung friends, parang nagtaka na, bakit super happy ka? You're Nakaka-broken hearted na lang. Sabi nga about super happy. He met someone. So, siyempre sinabi niya yung pangalan. He met talaga.
he met someone. And then, daw, um, he met someone and the person's name is Makoto. So, akala ng dalawa, girl. Kasi Makoto. Oo. Gender neutral Makoto eh. Akala ng dalawa Makoto. And then, pumasok na yung home picture nila. Tapos, pinakilala na ito ang magiging student teacher. Student teacher. Oh, student teacher pa lang siya. So, he's in college. And that's Makoto Makoto. Yung Makoto na he knows. So, na-surprise siya na. Oh, ito si Makoto the dog guy. Ito yung Makoto. Ay mo na, gusto ko to. Hindi maganda sa send ko. Okay. So, di parang ano lang siya. Pa-sweet-sweet lang yung ano, yung theme nitong story. Oo. Kasi hindi naman siya. It's yun nga, sabi ko sa isip-isip ko na hindi naman talaga siya estudyante, hindi na masyadong nagkakalayo yung edad nila kasi he's graduating college. He's Getting in college. Graduating senior high. So, 4 years. no, mga ganun lang. Tapos kasi 18 na rin naman at that time ang senior high eh. So, at that time, ano na lang sila eh. Konting sandali na lang, Graduate na. sports fest, tapos Graduation. exam, graduation. So, yun na lang eh. So, 18 na naman siya. So, Oo. So, sabi nung sa comments nga na, it's a student teacher. I don't really like the teacher stories. Hindi, teacher talaga Yun nga, estudyante pa yun nga. Pero sabi nga, student teacher stories, hindi niya daw gusto. Pero, he'll give this a chance daw. Kasi nga. Pero sa akin, hindi mo kasi siya student. If you think Teacher about it, story. categorically Oo. speaking, hindi. Kasi para sa student. Oo. Bakit din So, yun. Labi-labi lang yung story niya. Like, he's trying to, he said that what he feels, he's going to call it as love. Okay. Kasi parang gusto niya lang kasama to si ganito, si Makoto. Tapos Parang nga talaga sa aso. Oo. ano siya, every time na makikita niya si Makoto, parang nai-imagine nung... Para talaga siya aso na nag-wag yung tail pag nakikita si Makoto. Exactly. Parang dito, ganun yung nai-imagine nung friends niya. So, ang akala ngayon, sabi nung friends niya na they didn't think that he's actually going to fall for a guy. Ano lang ba daw, baka, nagtataka sila, baka daw ba influensya nila yon na baka Nakasalanan nila. Nakasalanan nila, kaya ganun. Kasi you've always dated girls, ganyan. Sabi niya, hindi naman daw. Ganun. Tapos, Because he's really not like gay or something. He just really likes that person. Kasi parang, So it doesn't matter kung anong gender. parang dating kasi sa kanya is, parang dating sa kanya, masyado yung gusto niya makuha yung affection nitong si Makoto. Ang pangalan niya Hiyori ah. Hiyori. Hiyori. So, pinamate. Parang ang block ng paligid natin. Para tayong dramatic. Dramatic. Oo, hindi. Parang nga tayong in-interview sa ng mga detective. Hindi lang gumagalaw eh. Pero yung spotlight ng yung mga drama theater. scenes. Oo. Hindi mo kanya. Okay, hindi ko na kaya to. Matagal lang pala ako naghihintay. Anyways. So, yun nga. Lapit mo dito yan. Natatakpan yung mukha ko. Ba yan? Ayan. Ang dramatic ng ilong. Okay. So, yun nga. Ang patwitams na talaga yung story. Tapos, doon nalaman na yung sincero. Tapos, yun na nga. Pasweet nga lang yung story niya. Like, he's trying to get the courage to confess, ganyan-ganyan. Tapos, nung magpipilian na sila for sports fest, kailangan of course representative, ganyan. Halos lahat nakakasa niya busy. okay. Nagpresenta siya. Kasi sa isip-isip niya, itong si Makoto, may sinabi sa kanya before na like you have to do your best or something like that. So naisip niya na
Ganun nga ang gawin. So, kaya nagpresenta siya maging representative at inabot siya ng gabi sa paggawa ng proposal. Hawakan mo na ng ganyan. So, yun ang nangyari. Di, sa isip-isip niya, bakit niya daw ginawa yun? Kasi never niya ginawa yung gano'n. So, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Baka makatakpa mo yung ano. Alin? Ito yung mic ko. Ayun ba yung mic? Kung itatakip mo ngayon, Hindi wala. naman ako nakatakitak. So, yun nga yun. So, after that, Sports fest na. sports fest na. Yung dapat na tatakbo para sa, anong tawag nila doon? Relay. Hindi relay. Yung kukuha ka ng papel, tapos hahanapin mo yun kung ano man yun. O basta yun na yan. Anong tawag nila doon? Ko alam eh. Hindi ko natanda eh. Para siyang Bring Me sa Pilipinas, pero mystery yung Oo, kung ano yung mapupulot. kung ano yung mapupulot mo. Tapos nakabunot na siya, and then hinanap niya. Ikot-ikot siyang gano'n, naghahanap siya. Tapos nakita niya si Makoto. Tinawag niya si Makoto, tapos tuwak sila pareho, papunta doon sa ano. Then, First na nabulot silang- niya, love of your life. hindi. Nakarating na sila doon sa mag-check ng Nabunot. ng nabunot and sasabihin kung okay kung sino yung, kung ano at sino yung nadala niya. And yung papel, teacher I respect most. Kasi ang sabi nung nagkausap yung isang teacher, Mads yata yung pangalan, o Mitz or something like that. Palayo, ang tawag lang nila doon sa teacher. At saka tong si Makoto, sabi sa kanya nung teacher na yon na yung actual homeroom teacher nila. Sabi sa kanya na, yes, it is like that. Ang angas no? So, ang sabi sa kanya na it's always going to be difficult to be a teacher. Parang teaching is always a learning curve or something like that. So, sabi niya, there will be times na parang hindi okay, pero mas madami daw na times na parang okay. Tapos, sinabi niya, you will find people na parang who will motivate you as a teacher. Parang sabi yung ganun pagkakasabi niya. Tapos sabi niya, etong si Hiyori, he always tries to do his best except for his homework and studies. So, just like support him, sabi ganun. Make sure he gets, motivated, ganyan. And then yun nga, naalala niya yun nung binigay yung sinabi ko ano yung papel. Tapos, after that, So, the check up. Oo, tama. Nagpunta sila sa theme park. Ay, alin ba nga una? Tapos silang basahin yan. As usual. Ay, hindi. Di nagpunta sila sa theme park. So, pagpunta nila sa theme park, itong theme park na iyon pala, ay baliktad. Nauna yung theme park bago yung sports fest. So, theme park. Nagpunta na sila sa theme park. Yung theme park na yun, doon pala nakipag-break yung jowa. Doon ko nakipag-break? Same place? Sa theme park. So, ngayon, hindi siya happy. Hindi siya happy na napunta sila sa theme park kasi nga, traumatic experience pa sa kanya yung pagpunta nila sa theme park. Okay. Ang ganda talaga ng lighting ko. So, sabi niya yung teacher na, then let's make sure that by the end of the field trip nila by the end of the field trip, Di ba ni memories? you're gonna have good memories here. So, yung si Si Makoto, sabi ngayon nung dalawang friends niya, Di ba? Remember for life? sabi ng dalawang friends niya, mag-confess ka na dito para something. So, he tried to be alone with the teacher. Sabi ni Makoto na Hindi successful. hindi pwede kasi
kailangan niyang watch over all the students and then of course go around and then kailangan niyang dumating sa meet the point before everyone else. So, pero may one time na may isang babaeng estudyante na nahiwalay, naiwan sa loob ng horror house. Okay. Eh di ngayon, nakita nila si Makoto, nakita ng mga estudyante si Makoto, di nagpahanap sila, pinahanap nila yung si Rika kay Makoto. Di pasok siya sa horror room. Tapos maya dumating si Hiyori. Kasi sabi niya hanapin niya daw si Makoto, ganyan. Tapos sinabi nila yung nangyari na pumasok si Makoto, ganyan, and hindi pa siya lumalabas. Nasa labas na yung naiwan sa loob, si Rika. Okay. Mm-mm. So, Hinanap niya. hinanap niya kasi sabi niya, I know that Makoto's scared of the dark. Oh, okay. Oo. Hanap niya gano'n. Pagpasok niya sa loob, nahanap niya naman. Mabilis niya namang nahanap. Tapos, nagsabi yung sa announcement na isasarado na nila yung for yung Horror house. yung horror house for maintenance. So, lumabas na sila. Tapos, nag-usap sila sa isang bench na the reason that he's scared of the dark, one time daw, nag-voting sila ng tatay niya. Kaya lang, tumaob yung bangka at nalaglag siya. Of course, naiwan, naago siya sa cave and he spent some time there. Bata pa siya eh. So, medyo na-trauma siya doon. Tapos, nung nahanap naman siya agad, malapit lang pala sa shore yung cave. Tapos, mga 30 minutes lang siya doon. Pero syempre, as a bata, Tagal na sa kanya. oo. So, sabi niya, I don't think it's actually trauma, but it's more like a dislike. So, ganun. Heavy dislike sa darkness. Speaking of horror house, kailangan ko palang ma-check kung yung horror house sa Star City may age limit. Kasi gusto talaga makapasok tong anak ko sa horror. Akala ko ba sa kayo pupunta? Sa kanya gulungan ng utak niya. As usual. Hindi, sa November nila. Maghanap na lang kayo ng horror house sa November. Tatanong ko sa kanya. Mm. Okay, going back. Okay, going back. Ayun na, okay na. Tapos na tapos na yung festival, tapos na yung field trip. After ng festival, naglilipit na siyang ganyan. Naabutan niya si Makoto sa si Rika magkasama. Yung estudyanteng nawala. Tapos sabi niya, oh my gosh, magko-confess itong si girl. Naunahan siya. So, di nag-confess. Ang dahil, nireject of course ni Makoto. Sabi niya, I don't plan to be in a relationship with a student. Sabi niya gano'n. Eh, syempre, narinig nito ni Makoto, na-hurt siya. So, nung nakita siya ng dalawang friends niya, of course, nahuli siya, of course, narinig yun. Kasi yung hawak-hawak niyang cones, nalaglag. So, ngayon, sakit sa tatagiliran ko. Why? So, yun. Ito mo. Tapos nun, sabi niya, sorry, I didn't mean to eavesdrop, ganyan. I'll go now. And siya ganyan. Tapos si Makoto parang, syempre na-bother siya ganyan. Oh my gosh, ganyan. Tapos sabi niya sinabihan niya si Rika na, I'm sorry, actually, that's not the real reason. I already have someone I like. Ganun. Nakita nung two friends niya, si Hiyori. Sabi niya, iyak-iyak siya. Sabi niya na, I got dumped even before I confessed. Kasi nga naman, ang sabi nito ni Makoto, na he wouldn't date, he will never date a student, ganyan. So, nakalipas sa mga ilang araw, Seryoso na. hindi. Oh my gosh, I forgot. What's new?
ano pa lang to, chapter 5. 10 chapters na, 2 volumes. Kakalhat pa lang siya. Chapter 5, I forgot. Pero, of course, nag-aminan. Nag-aminan sila. Umamin si Makoto, umamin na si Hiyori kay Makoto. And of course, sabi ni Makoto na he reciprocates the feeling. Okay. So, sabi niya, he was lying when he said na he would not date a student because gusto niya na nga si Hiyori. Okay na. Tapos yung chapter 5. very, very short. Next ngayon, siya si Makoto nagsistart na siya magturo sa isang high school. Hindi yung previous high school niya. Tapos, sa ibang high school. And then, Hiyori. Oo, college siya si Hiyori. Tapos binigyan niya ng susi ng apartment niya, si Hiyori, si Makoto. And then, syempre, tutuwan-tuwa ito si Makoto, ganyan-ganyan. Pero, Di ba ko tayo to? si Hiyori, tuwan-tuwa na dahil nga doon sa susi, oo. And then, medyo hindi niya ginagamit kasi parang feeling niya he's disturbing Makoto. Oo, hindi disturbing ba? Kasi as a teacher, lagi siyang busy, of course. Like, lagi may exam, lagi may ganap. Even Saturday, may pasok ang teacher sa Japan. Kahit half day. So, every time, at one point, nagpunta siya, and then pinaglutuan niya, okay naman. And then the following times na nagpunta siya, Makoto's always saying sorry, na sorry I'm busy, sorry I have to do this, sorry I have to do that, blah, blah, blah. And then minsan nagka-cancel na, sorry, I'm very busy, and then I can't pick you tonight, I can't do this on Saturday, I can't blah, 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 sorry. Yan. Tapos ngayon, nagsabi siya doon sa dalawang friends niya na, parang naano nga siya na, Wala lang time sa kanya. hindi naman, na feeling niya, nababother niya si Makoto kasi nga laging busy, ganyan. Parang ayaw niya nang pumunta uli dun sa bahay kasi nga, oo. Tapos, sabi sa kanya nung dalawa, of course, sabi mo yung nararamdaman mo, we know that he's going to appreciate it once you said how you really feel. Pero one point, nakita niya na may kausap, kasi after work, magkausap, parang unofficial get together, dalawang teacher plus si Makoto. Sa babae sa lalaki, tapos si Makoto. Tapos, nag-CR yung lalaki. And then, magkausap yung dalawa. So, yun yung naabutan niya. So, parang, umuwi na nagpunta siya sa bahay ni Makoto. Tapos, naghihintay siya doon. Tapos, nung pag-uwi ni Makoto, parang sabi niya na, parang let's get some space. Nakipag-break pa. Hindi. Cool off, like, in a way. Kasi sabi niya, I'm your boyfriend. Why do you always have to say sorry? Parang, does it make you feel sorry that I am your boyfriend? Kasi every time we talk, you're always saying sorry. So, parang ganon. Yung ano niya na, I'm supposed to be the one na sinusuportahan ka, na pagsasabihan mo, ganyan-ganyan. Consistent communication na naman to. Yes. Oh. No. Tapos, ang sinoli niya yung susi. So, sabi sa isip-isip kayo nito ni Makoto na, you told me you will not lose this key. Tapos, kinounter niya rin naman yung sarili niya. Sabi niya, well, he didn't lose it because it's with me. But, so yun. Siguro mga isang araw lang yata silang hindi nag-usap, ganyan.
Marupok. Oo, tapos, ay hindi, isang linggo. Isang linggo din sila hindi nagkausap kasi super busy nga. Ito si si Photos. Makoto, magmi-midterm na eh. Tapos, ah, busy din siya sa part-time niya. Nagpa-part-time na siya ngayon doon sa cafe. Sa dog cafe. Oo, napag-aari ng parents ni Makoto. So, parito, may sinabi yung ano, may sinabi yung nanay na parang na-realize niya na um, he really needs to talk to Makoto, ganyan. So, Hindi ko na alam kung tama itong naalala ko. Pero, yun naman, nagano sila. Of course, nag-make up sila. Hindi, paano sila make up? Hindi mo natatandaan. hindi, nag-usap na sila. Yun lang yun? Nag-usap sila, oo. Hindi. Before that, before yung away pala, they decided to go sa beach area. Ah. So, sabi ni Makoto na, I did my best in trying to get my license because I want to go on a trip with you, ganyan. So, it's the sole reason why I worked so hard to get the license. Kasi may kotse naman yung tatay niya. Yeah, so, Driving license. oo, driving license. Driver's license. So, hindi ko na patandaan. Pagpasensyahan nyo na stroke. Hindi ko pa na-smoke. Kanya ka na. At least may excuse na ako ngayon. Ay, eto, ano pala, yung nila, yung makeup session nila, yung sa beach nga. Oo, sa beach na sila nagkabate. Tama naman pala yung sequence ko. Ang sex nitong manga na to, very, very limited. So, it's close to shonen ai Okay. than actual yaoi. So, ay, hindi pinapakita yung details talaga. Like, parang, hindi, may mga ganyan lang, hindi yung actual explicit na talaga. So, parang Oo, ganyan. Tapos, actually, yun na yun, nagkabati na sila doon and then, sinoli na yung, yun si ate. Teka lang, nagkabati na sila doon. Oo, kinuha uli ni, ni Hiri yung susi and then, yeah. Tapos, ito, si ex-girlfriend. Same uni para sila ni Hiri. Okay. So, ang akala ngayon ito ni Hiri, ito ni ex-girlfriend. Kinusundan siya. Oo, I hope you did not follow me here. Sabi, parang ganon. Tapos sinabi niya, I need to say something, sabi niya, na I actually did not really have a boyfriend nung nakipag-break siya. Sabi niya, he only did that to test Hiyori. Kasi sabi niya, napaka-giving daw masyado ni Hiyori, ganyan-ganyan. Gusto niya sanang magalit daw. Gusto niya magalit, blame her, because he always blames himself, ganyan. So, parang, sabi niya na, I wanted really to, I really wanted to, parang, for Hiyori to show more. Kasi, parang you're always, ang sabi niya, parang you're always, everyone's person. Kasi you're so kind, ganyan-ganyan. Yes, exactly. Because of that, takano siya. Right, Oo, tapos ito hanggang ngayon, yung kasama niya pala daw na boyfriend niya, kapatid niya. Nung sinabi niya. Oo. So, hindi niya talaga So, yun. I wanted to see you panic or get jealous or something. Kaming gano'n. Any emotion. Oo, kasi masyado mabait. kang caring and then lagi mong
pagka nag-uusap sila, laging kasama sa usapan yung dalawang friends niya, gano'n-gano'n. So, pero sabi niya parang gusto niya na parang siya lang ang focus. Oo. Nung sinabi niya nga na nakikipag-break na siya, ang sagot sa kanya ni Hiyori, um, I'm glad you found someone nice. So, imbes na, nag-backfire. So, yun. Pero totoo, heartbroken na si Mm. Hiyori. Oo. So, yun. Tapos sabi niya na, I'm glad that he's happy na. He seems really happy. Like, kasi tumawag si Makoto while they were talking. So, kitang-kita yung happiness sa face niya, ganyan. Pero hindi niya alam na lalaking jowa. Oo, hindi yata. So, yun. Yun yung chapter 9. And then, chapter 10, yung dalawang friends niya said that they're going to live together. Kasi gagraduate na sila ng college. So, graduated sila ng college. They said that they're going to find a house together, ganyan-ganyan. Umamin na sila sa parents nila na, they're together. And then, everything went well. Lucky for them. Tapos, eto pa lang si Hiyori, patay na yung nanay niya. Ay, tatay na lang. Yung tatay niya, working overseas. So, napaisip, wala siyang kasama. Wala siyang kapatid. So, napaisip ngayon siya na parang gusto niya rin ng ganun. Kaya lang kasi syempre, he's unsure. He doesn't know what the future holds, ganyan-ganyan. Sabi naman ng dalawang friends niya na, that's why you talk to your person, your... Point daw nag-uusap, no? Oo. Maganda nga yung relationship ng dalawa. Meron silang existing communication. Yun talagang karamihan sa trope ng BL. Miscommunication. So, dito, nung nag-ano siya, nasa part-time niya siya doon sa cafe, parang may sinabi yung nanay na it's great that even when Makoto's so busy, he has you, ganyan-ganyan. Tapos nabanggit niya na parang may sinabi nung nanay na, of course, if you two want to get married, it's okay for us, ganyan-ganyan. So, parang alam ng parents na talaga. Alam pala talaga ng parents. Kasi sabi niya na, even though Makoto did not tell us anything, we know kasi Makoto's been really lively and very happy ever since he met Hiyori. Nag-uusap sila nung asawa niya eh. So parang syempre nung parang na-shock yung yung si Hiyori nung sinabi ng nanay na okay lang kung gusto nila magpakasal. Ganon. Kasi sa balita pa na yung ward, Shibuya ward. Na nag-accept sa Oo, na same-sex union. So, Oo, totoo naman. oo, totoo yun. Kailangan nakatira ka sa Shibuya. Pareho kayo. So, yun. Doon, harap ka ng bahay sa Shibuya. Doon kayo titira. Super expensive. Well, gusto mo makasalan legal. Exactly. Okay. So, yun. Okay naman. Dito. Di, labas siya ng cafe. Nag-out na siya. Tapos, sinundo niya si Hiyori sa station. Sa exit ng station. Yan, sabi niya. They were talking about something. And then, parang, yung parang sinabi ni Makoto na, of course, yun yung goal na kasi parang sinabi niya na, I love you, I want to be with you forever and ever. And then pagkakasabi ni Makoto na, of course, that's the goal. So, yun. So, kasi na nga yun. So, hindi pala forever and ever. I want to spend the rest of my life with you. So, I want us to last forever. Tapos sabi ni Makoto, well, that's been the plan all along. So, ito si kuya mo, Hiyori, parang gulat na gulat, ha? So, yun yung sabi na, parang, nag-usap pa sila na parang, I want to do these things with you, ganyan. I want the whole world to know that you're mine, blah, 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 ganyan. And then, siyempre, sabi ni Makoto na
Ay, sabi ni Hiyori na he doesn't want this to be a proposal, but he wants something cuter. Mm. He wants something more, or ito, well, I'd rather do that. So, somewhere more romantic and do it in style. Sabi niya ganun. So, yun. Tas yung parang pinaka-extra, pinakita lang na, pupunta sila sa libingan ng nanay, and nakapag-video call na yung tatay sa si Makoto kasama si Hiyori, of course. And of course, accepted din nung tatay. Lalo na sa Oo. overseas. Oo, sa overseas yung tatay eh. So, all is good. That is it. Ang ganda lang sa sa mga ganito. Like, parang all the parents Are very supportive. are very supportive. Hindi katulad ng ibang story. Like yung Smells Like Teen Spirit, yung nanay Oo. against Big fan ganyan. talaga Oo. So, yun. Very fluffy lang ito. Very little misunderstanding. Kahit miscommunication. Konting miscommunication lang. Pero, Kasi wala kang communication. in one chapter, solve na kagad yung issue. Walang masyadong pasakalye. It's very lovey-dovey. It's very sweet. So, yun yung reason kung bakit ko siya nagustuhan. So, kung gusto mo lang ng kalmang manga, this is good. Very Lang. kalma. Very kalma. So, yes. So, this is our BL at si BTL. Again, ang title niya ay Teacher's Pet, One Chance. Okay, tayo. I don't know. Bye!